Time check muna tayo. Alas 5:30 na po ng hapon. Ngayon nga pala ay Biyernes, so ibig sabihin po wala kaming OT. Kaya at least po medyo makapagpahinga po tayo ngayon. Hindi na rin pala kami pinag-OT ngayon dahil sabi po ng leader namin sobrang init daw doon sa kaisya namin. Kaya naiintindihan naman niya yung sitwasyon namin kung bakit kami pinagpapawisan. Kasi talagang manghihina ka lalo na mainit ang panahon ngayon. Tapos ang hirap pang kumilos sa trabaho. Sabi sa amin ng leader namin, ngayong Friday nga po ay magti-TG muna kami. Ibig sabihin po ng TG ay wala kaming overtime. Medyo makulimlim nga dito ngayon. At good news po, hindi na masyadong mainit dito. Halos kaninang tanghali po, yun yung sobrang init kanina. Tapos ngayon nga ay nakakaramdam tayo ng medyo malakas na hangin at makulimlim na panahon. Sana naman talaga wag lang umulan ngayon dahil medyo hassle talaga pag uuwi na uulan. So bago nga pala ako umuwi, syempre every Friday po magtataya tayo ng Lotto dahil Lotto 7 nga tayo ngayon. Diyan lang tayo magtataya ngayon. At ayun po, medyo umuulan na dito. Halos kakasabi ko lang kanina na wag sanang umulan. Pero ang bad news nga, ayun nga, umuulan na. Nakikita nyo naman medyo umambon na. At kanina ay biglang lakas ng ulan pero saglit lang siyang umulan guys. So pauwi na rin ako ng bahay. Total nakatayaan naman na ako ng Lotto ngayon. Kali abangan ko na lang yung results ng Lotto sa mismong live. Sa mga nagtataya nga pala ng Lotto dito guys, at gustong malaman yung results, pwede nyo namang panoorin yung Takarako G Live through online. Meron yan sa Google, i-search nyo lang yung Takarako G Live. At every 6:45 po ng gabi, yan na yung simula ng bola. Tsaka every Monday at Friday nga pala ako nagtataya ng Lotto. Mahirap na talaga guys pag araw-araw kayo nagtataya, baka maubos yung budget ninyo. Kaya mas okay po na magtaya kayo na minsan lang. Yung hindi talaga kayo magwawaldas ng pera ninyo. At sa ngayon nga pala, medyo makulimlim na talaga. Dala ito ng malakas na pag-ulan. Medyo nabasa nga yung daanan dito guys. Medyo naambunan din ako guys. Bali pagka uwi ko ng bahay mamaya, diretso ligo na ako agad para po hindi ako magkasakit at hindi tayo lagnatin. Yun din yung sabi sa akin dati, pagka once na nabasa ka ng ulan or naambunan ka, dapat diretso maligo ka para hindi ka magkasakit. Na yung kalagayan dito sa ngayon dahil uwian na po ng mga tao na galing sa trabaho. Nakauwi na rin ako sa bahay at natapos na rin akong maligo para hindi tayo magkasakit dahil medyo naambunan lang tayo kanina. So anyways, kakain na tayo ng dinner at hindi na rin ako nakapagluto kaya nag-order na lang ako. Ito nga pala guys, dahil Friday ngayon, nag-order na lang ako ng pizza sa Domino's. Ito nga pala yung binili kong pizza sa Domino's. Ito yung tinatawag na Domino Deluxe. Large size po yung binibili ko. Kasi ang maganda dito, ginamit ko yung coupon kaya medyo nakamura ako dito. Tapos itong side menu nila, another coupon rin itong ginamit ko. Kaya nakamura na ako at nakabili na ako ng 2 potato wedges. Ito po yung medyo spicy at ito yung tawag na consomme na wedges. At dahil kakain tayo ng pizza, hindi mawawala itong hot sauce natin na si Sriracha. Ito, dahil dati po Tabasco yung ginagamit ko pero ngayon lipat na tayo kay Sriracha. Tsaka ang dami pong laking bote ito kaya nabili ko ng murang halaga sa Costco ito dati. Ito na yung pizza natin. Tapos lalagyan natin ng Sriracha na hot sauce. So hindi pa pala nakabukas at bago pala ito. Meron palang nagamit dun. Sorry guys, ito muna tayo. Kaya pala hindi mabuksan yung kasi bago pa lang. Ito na yung na bukas na. Ito. Saka natin lalagay dito sa pizza na naman. Bakit hindi mabuksan? Ito na. Yan. Itadakimasu, the perfect bite.
Approve. Time check po tayo ngayon. Alas 9 na po ng gabi. Tapos na rin tayong kumain ng hapunan at sa ngayon po wala na tayong gagawin guys. But anyways, may i-share po ako sa inyo ngayon. Meron pong nagpadala sa amin ng mga pagkain na galing sa Pilipinas. So ipapakita ko po sa inyo kung ano yung pinadala. Shoutout nga pala kay Ate Pax na nagpadala sa lahat ng pagkain. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain nawa kayo ni Lord. And again, thank you kay Ate Pax at ipapakita ko po sa inyo yung mga binigay niya guys. Unang-una, nagbigay siya ng chocolate tsaka honey. Ito po. Tapos, meron din siyang binigay na butterscotch na with cashew. Actually, galing Pilipinas to guys, kaya alam niyo naman po kung galing Pilipinas yung mga pagkain. At syempre, meron siyang binigay na brownie chips. Ito, actually, hindi ko pa siya natitikman pero mamaya-maya titikman natin siya kung masarap nga ba to. Tapos yung iba chicherya na siya, itong Tommy. Ayan, ito yung namimiss ko nung bata ko, itong Tommy. Meron bang ito? Ang alam ko may Tommy na cheese flavor eh. Pero iba pa rin ang original guys. Tapos ito syempre, Philos. Ito. Elementary days ako nito eh. Ito yung kinakain ko nung bata ko. Pag break time namin sa school, yun yung kinakain ko na chicherya. Minsan ito pang Tommy. Dati nga sa tindahan nun, mabibili mo pa ito ng tagpipiso eh. Pero sa panahon ngayon, wala nang tagpipiso na nabebenta sa Pilipinas. Tama ba ako? At hanggang dito na lang muna po tayo guys. At alam naman natin na gabi na at kailangan na rin nating magpahinga dahil bukas po ay day off na naman natin sa trabaho. Bali, itutuloy na lang natin tong vlog na to bukas pagkagising natin ng umaga. Kung magigising tayo ng umaga or tanghali na siguro. Good night guys and oyasumi, mata ashita. Good morning guys. Ito na po, kakagising ko lang ngayon. Time check muna po tayo, 11:45 na po ng tanghali. Nasulit ko naman yung tulog ko ngayon guys at least nakapagpahinga na yung katawan natin. Sa ngayon nga pala ay kakain na ako ng tanghalian. At dahil hindi na ako nakakain ng almusal kasi napasarap yung tulog natin kagabi. Update lang muna tayo sa weather. 32 degrees Celsius nga po pala dito ngayon. At maaraw nga pala dito guys. Kaya hindi natuloy yung pag-ulan kanina. Akala ko uulan talaga. Good morning neighbors. Nakikita nyo naman guys. Araw-araw nga dito. Ito nga pala uulam ko guys. Ginisang repolyo tapos ito yung pizza na naiwan ko kagabi. Bali naisipan ko na lang muna kumain ng kanin guys. Bago kumain ng pizza. Talagang nagutom na ako nung pagising ko kanina. At ayun nga pala, tapos na rin akong kumain. So gagawin naman natin, maghuhugas na tayo ng pinagkainan natin kanina. Tsaka after ko maghugas dito, itatry ko na lang ulit magtanim guys. Bali may nabili na ako na paso dyan na galing sa Daiso. Kaya uulitin lang natin magtanim. Ayun nga po, so andito ako sa labas ng bahay namin para magtanim na ngayon. Bali, ito na po yung napili kong paso guys nung isang araw. Itong malaki na. Saka, bumili rin ako ng mga buto na horenzo. Ito yung spinach. Tapos, bumili na rin ako ng harang para hindi na po tangay ng mga pusa. Tapos, lupa. Ito po. Bumili na rin ako ng lupa. Siguro feeling ko magkukulang ito sa may paso ko eh. Kung magkukulang man po,
bibili na lang ako ng bago. So ito na po, magtatanim na ulit tayo guys. Okay guys, so tapos na rin ako magtanim kaya iniwan ko na lang muna sa labas ng pinto namin. Yung tinanim kong halaman ay yung horenzo nga pala or yung spinach kung tawagin. Bale siguro maghihintay tayo ng mga ilang araw bago tumubo yung spinach natin. Siyempre dating gawin guys, pagkatapos na magtanim doon sa labas ng bahay namin sa may harap, talagang SOP na yung na lilinisin agad pagkatapos na gamitin. Dahil yan pa yung yun yung isa sa rules dito sa Japan na na kung once na gagamit kayo sa isang lugar na yun, dapat nyong linisin. Anyways, lalabas muna ako ng bahay at pupunta muna ako ng Labo sa may supermarket para po bumili muna ng ice cream at dahil sobrang init pa din. At wala tayong makakain na something na malamig dito sa bahay kaya bibili na lang muna ako ng ice cream sa may Lamo. Taan muna ako dito sa may post office para mag-withdraw at babayaran ko nga pala itong SoftBank ko, yung mobile carrier ko. Naka-withdraw na rin po ako ng pera at sa ngayon po pupunta muna ako ng convenience store para bayaran itong yung bills ko ng SoftBank ko or ito yung tinatawag na mobile carrier na ginagamit ko dito sa Japan. Dahil ito po malapit na po kasi malapit na yung due date nito kaya kailangan dapat na nating bayaran para po hindi tayo maputulan dahil mahirap na talaga guys pag hindi tayo nagbabayad on time. Okay guys, tapos na rin akong makapag-grocery ngayon at nakabili na rin ako ng ice cream. Siyempre, bumili na rin ako ng ice cream kanina bago ako uwi dito. Sa ngayon po, uwi na rin ako ng bahay para makapagpahinga na din. At gagawin ko pa kung anong dapat gawin sa bahay pag uwi. Ayun, nakauwi na rin ako ng bahay at ito na yung pinamili kong ice cream guys. Ang maganda dito, dalawa yung flavors niya tsaka mura pa ito. Tapos bumili na rin ako ng itong horenzo. Bala ko nga ihalo sa tinola to bukas pag magluluto ako. Tsaka guys, nakabili na rin ako nakabili rin sa wakas ng murang bigas. Pero ito pa yung nakita ko kanina na pinakamura na nasa 3,280 yen po. Compare po sa ibang 5 kilos na bigas na nakita ko kanina, nasa 4,000 megit po. Kaya ito na lang po yung pinakamura na na kinuha ko. Tsaka may nakita pa nga akong 10 kilos kanina na nasa 6,000 yen lang yung price. Kaya for the meantime, ito na muna yung binili ko, 5 kilos. Dahil malapit na naman ang Pecha de Peligro, kaya magtitipid na naman ulit tayo. Okay guys, kakatapos ko lang din maligo at
Sa wakas, medyo nalamigan naman tong katawan ko ulit. Dahil nung nanggaling ako sa Lamo kanina, sobrang taas po ng sikat ng araw kanina. Tapos habang nagbibisikleta ako kanina, wala akong nararamdaman na hangin. Kaya iba talaga ang summer dito sa amin. Talagang wala pong hangin, bihira lang tayo makaramdam ng hangin. So, anyways, ma-share ulit ako sa inyo guys. Medyo nakalimutan ko lang i-share sa inyo to kagabi. Pero sasabihin ko na sa inyo kung ano to. Meron palang binigay sa amin na itong QO card na magagamit nyo ito sa convenience store. Ayan po yung QO card niya na nagkakahalaga ng 500 yen. Actually guys, binigay lang po ito ng leader namin kahapon. Nung kahapon po ng Friday. Ito po yung sinasabi nilang QO or ito yung gift card kung saan pwede nyo itong gamitin kahit saang convenience store. For example, may bibilhin kayo na pagkain kunwari. Basta hindi po bababa sa 500 yen. Pwede nyo gamitin ito, guys. Itong QO card. So, kaya itatry natin to guys at pupunta tayo ng convenience store ngayon. Tara. Okay, so ayun, nagamit naman natin tong QO card natin na worth 500 yen yung gift card. Ito yung gift card na tawag eh. Bale, nakikita nyo doon, nakagastos ako ng 311 yen na bumili ako kasi ng beer na iinumin ko mamayang gabi pagkatapos kumain. Bale, itong card na to ay may naiiwan pang 189 yen na balance. So, pwede pa natin gamitin ito as long as hindi siya tataas sa 189 yen na na bibilin natin na kahit na anong pagkain dito sa convenience store. Ayun din yung kagandahan kung meron kayong mga QO card. I mean, minsan kasi pag may mga ganong card sa company, pinapamigay na lang nila. Depende yan kung magkano yung bibigay sa inyo na na card.